pang mga witnesses. Kasi sabi nila dito, they are using usurpation illegal ang tingnan natin kung may alis kayo mamaya. Basta tandaan nyo, cover nila. We will not resist arrest. We will not resist arrest. But we will not also get quiet. We will not hintay mo. So, bantayan natin kasi by 9 o'clock na wala kayo pinapasok sa lahat ng dito. We're waiting for the nomination kasi nga po ang nagsasasin at team of nagiging nila para matuloy ang salit ko rin kung po. We have received information na magsasalita sa nag-ruling sa Bangladesh at Police Nala. Ito po mga bagman sa dito. Ito may hawak na mo sa isang dito. So kung hindi ko pero hindi ko matatapos dito. Pwede ko maraming salamat po pagkantay tayo. May aris ko yung mamaya. Huwag ko yung pumayag na hindi matapos. Ang tungkol sa nangyayari sa Senado, sabi nila, walang basis na malabing personality. Ito ang tuloy ko kasi Marcos is weaponizing the law. Itong ginawa ng tatay niya. Ito yung nakakatakot because they are not declaring Marcos, but they are using the instruments as the victims. Yung tatay niya nagdeklara. Dito wala. Pero ang pamamaraan ng alaman sa nakakatakot ito. Later on, na ang reverse ay magamit na Facebook, YouTube, at tumakang social media ay gagawin na rin. Nandito na tayo sa loob ng venue. Ito nga na doon sa EDSA Garden Event kung saan dito gaganapin yung pagpapatuloy ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng blood control anomaly. Nandito na sa loob yung grade 18 ex-marine. Nakaupo na sila dito sa venue kasama si Atty. Levito Baligo. Habang hinihintay yung VIP at syempre particular na yung mga senador na mamumula dito sa gagawing pagdinig. Yan na si Senator Ribbon Camp Committee Chairman Rodante Marcoleta, Senator Pia Cayetano, at inaasahan din natin na dito sa venue si Senator Aymar. Sabi na nga ay nauna nang pumunta pero sabi na niya hindi siya pinapasok at umalis na kanina ay dumating na ulit bumalik bukas bago mag-session, mauna ang Governor Charles so pag tumawid si Joel Delio bukas, pinidiktaran iba ng PR magkakaroon ng eleksyon, tapos na po ang buhay na inaasahan din na yung labing-apat pag hindi siya tumawid, reklamo yun, pero hindi papayagan ni Marcos na magkaroon ng reklamo. The purpose of the special session tomorrow is to assist power from the Senate dahil hindi nila makukuha ng session magpapawag ng special session. The purpose of the special session is related to bakit hindi ito mapayagan ng Senate President tayo. Papalitan natin ang Senate President. Tatanggalin si Cayetano, tatanggalin si Marcoleta. At para mangyari, kailangan tumawid na mangunguna sa hearing ay gusto nilang malaman, marinig ang buong katotohanan kaugnay ng pag nagdeklara bukas ng press, ang magbutuhan ng bagong ilalim ng administrasyon ng President Marcos Jr. na alam naman ng bayan ng Pilipino ay parang sinisigil na lumabas ang katotohanan dahil dito sa pagditong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na ito sa ilalim ng pangunguna ng mga senador na kaya ang meaning ng JN ngayon ni Senate President Alan Peter Cayetano ay dinidelay. Pero sabi nga kanina ni Senator Amy ay kahit anong gawin na pag-dipit ay hindi sila papayag na hindi mailabas yung katotohanan dito sa maanomalyang flood control well. Sanay na yun, tinatanong natin ano yung mga kinakausap ng mga pulis at yung sigat
pag whistleblower ka laban sa katiwalian at mga kasakiman at mga katarantaduan ng gobyerno ni Marcos, pero pag whistleblower ka laban sa mga pa Duterte, lang sila kanina. Pero ngayon, paldo, ay may mali. napasok na yung mga tao dito sa Beno kasi medyo kalinawin yung sitwasyon na yun, medyo fluid pa dahil sinasabi na Sa sila natanggap ng may-ari ay hindi tuloy yung pagdinig. Kagaya rin nung natanggap na informasyon ng ibang mga kasamahan natin sa media na hindi tuloy tapos definitely nagkaroon ng mga panibagong information na tuloy na sa Tandaan po natin ito, nila dahil dumating nga dito sa the Beno greater the si oppression, Sir Rani at yung iba pang mga kapag lumala po ang organizer at sila ay nag-usap-usap. Kaya heto ngayon, binuksan na nga yung venue at pinauna lang nakapasok yung mga Marines. Yung susunod, inaasahan pa yung iba pang mga VIP at lahat ng mga media na nasa labas ng state ay papapasok in venue. Linawin na natin So, antayin natin kung matutuloy sila. yung lahat ng mga media at mga vlogger na nandoon sa labas ng venue. Inuuna lamang nila na pag makapasok yung mga sige, so, testigo, let's try to gayon din yung mga keep watching senador kung may mga battery kayo extra. I-like nyo lang kasi darating dito sa ang venue order at is wag ito. dadalo dito sa gagawin ay alam natin na alam dahil sa nagkakaroon ng mga police right now, Red Marcos, they're trying to prevent the movement of nakakalungkot nila. Sila yung enforcement naman at ginabang dito sila. Yung pagbabawal nila mamaya. Ang pagkakaroon ng mga whistleblowers na usurpation of authority. Mamaya na mamalis sila. Ay mukhang mamalis lang. Let's try. Pag 9:30 na wala pa, walang na. Friday dito eh. Let's try. Kung anong gagawin natin mamaya, bantayan na lang natin. Oo, kasama na namin sila. Mga dating sundalo rin, mga ex-marin. So, yan po. Ito yung venue ng pangalawang Blue Ribbon hearing committee ni na Senator Pia at saka Senator Marcoleta. Senate President Alan Peter Cayetano at siyempre pangunahan ni Para makadalo Dante sila. Marcoleta. Sa mga probinsya po sila. 8:51 pero ayan, sarado pa rin po. Makadalhan ng Tapina ay Dami ng mga medyo kapulisan sa mahirapan paligid. silang magpaalam. Yan ang dami Para ng makadalo mga na mga testimonya, no? Ayaw labas. ilabas na Nakaantabay. testimonya ng mga ito ay patuloy ang kanilang Ayan. paninira, pananakot. At meron din po akong nire-report mamaya sa komite na isang nakakapaalam na pangyayari ito, no? Hintayin nyo na lang po siguro yung nire-report ko sa komite. Pero ngayon ay nagbigay po kami ng detalye. Ang problema lang ay yung mga videos and pictures, hindi ko pa po na-incorporate sa kanilang mga affidavit. Kasi ang plano ko po sana ay bawat isang pangalan. Kasi ang plano ko po sana ay bawat isang pangalan na binubuo nila ay meron isusilit doon na mga litrato, no? Hindi rin kasi tumulong nga. Mananagwag na hininga sa Alan Peter Cayetano. Kaya pero hindi ko pa po tapos sa totoo lang. Bilang hindi na rin po kami na napupuya para matapos itong affidavit nila. Pero kulang ako sa oras po. Yung mga nag-voluntaryo, actually, nung namasyal ako sa Cebu ay meron mga voluntaryo abogado galing sa Lawyers Organization of Cebu. Mga 600 po sila na miyembro. Pero ang sabi nila, bakit dalawang taon sa kanilang membro ay pupunta sa Manila para tumulong. Napadali ko po ay Para agawin nila yun. liderato sa Pupunta rito sa Manila. Bigyan dahil meron din po silang Yan gusto ang na malinaw na ipaglaban sa pagsabak sa Supreme salita Court batas. na mga However, petisyon nila. without the No? Constitution, So, yan by the Supreme Court, hintayin po malis namin para para ang matapos na rin po na yung kabuuan na individual affidavit ng bawat isa sa kanila. alam nyo kung ano narinig ko na ito. Sinabi ni Ito na tama, government aid. narinig ko yan. Ang gobyerno ay para na ng ni doon kay Marcos Matiba. at sa kanyang pamilya. Pero alam mo si Pero when Matiba, people will go hindi to na abogado magsalita, no? Walang katarungan, walang Parang na siya eh. Parang Lalo na pag siya na yung nananakot nag-criticize na sa sa mga tao. Kawawa ang Sige tao. na, aristuhin niya kami. That is why kahit tingnan na kami dito, Katotohanan
paninindigan at bangon sa bayanan, we deem it necessary that the people must participate. Malungkot lang kasi tinatakot na aristuhin ang mga dadalo dito. Kaya malinaw na talagang matras siguro ang ibang witnesses. Mag-alas 9 na, it's about an hour about to start. Wala pang linaw, sarado lahat. So most likely, the venue now is open. And we are going to await for advice kung saan kami pupunta. Pero pupunta pa rin kami. Eh, halimbawa kung dumating dito yung mga resource person tulad ng mga Marines, mga dating Marines, posible silang aristuhin. May posibilidad. Dahil mayroon na daw mga warrant of arrest against them na hindi pa dinideklara. Ngayong araw ito lalabas. That is a possibility. However, that will also enrage the people. Mas magagalit ang tao na yung mga nagsisiwalat ng totoo, yun ang kinukulong, yun ang kinakasuhan. Yung mga nagnanakaw at nagnarampong sa bayan, sila ay libreng-libre, sila ay bidang-bidang. Malungkot, nakakagalit, but we have to fight, we have to stand up. Thank you. We will stay until mga 9:30. Secure the Philippines Initiative Network. Para sa Diyos, para sa pamilya, para sa bayan. Spin Media, nakatuon sa paghahatid ng mga positibong balita sa loob at labas ng ating bansa. Spin